Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ngayon ay ating pinasisimulan ang matagal ng tradisyon ng ating simbahan, walang iba kung hindi ang simbang gabi. At natitiyak ko, marami sa ating mga Katolikong Pilipino na parang hindi kompleto ang Pasko kapag wala ang simbang gabi. Parang hindi ramdam ang Pasko kung hindi na kompleto ang Misa de Gallo. Mainam na tanungin mga minamahal kong mga kapatid na sa simula ng ating nobinaryo sa Mahal na Birhen, mainam tanungin ang sarili, bakit ba kinakailangan kong magsimbang gabi? Bakit kinakailangan kong punuin, kumpletuhin ang 9 na gabi ng nobinaryong ito? Hindi kataka-taka na marahil ang ilan sa atin ang kanilang magiging kasagutan kasi Father, nakagawian na. Bata pa lamang ako, nagsisimbang gabi na ako. Marahil yung iba, ang kanilang magiging kasagutan, kaya po nagsisimbang gabi dahil mayroong wish, mayroong hinihiling, mayroong tanging panalangin. O yung iba siguro, sasabihin, kinakailangan makumpleto yung 9 na gabi dahil magsisimba si crush. Makikita yung nililigawan. At para sa mga nahihirapang gumising ng madaling araw, marahil ang kanilang katanungan, sino ba ang nagpasimula na gawing madaling araw ang simbang gabi? Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong gabing ito, hindi lamang natin ipagpapatuloy ang siyang nakagawian na, kundi sa gabing ito, pilit nating uunawain bakit ba natin ginagawa ang simbang gabi nang sa gayon, kapag po naunawaan, sigurado mas mapapahalagahan. Una, bakit po 9? Pwede namang 7, pwede namang 3. 9 sapagkat ito po ay isang nobinaryo, novena. 9 sapagkat ito ang siyang sumisimbolo sa 9 na buwan na dala-dala ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang sinapupunan ang sanggol na si Jesus. Sa loob ng 9 na gabi, kaakibat nito ang ating pagsasakripisyo. Sinasamahan natin ang Mahal na Birhen sa kanyang pagdadalang tao. 9 na buwan upang ang Mahal na Birhen ay manabik at maghintay sa pagdating ni Jesus sa kanyang buhay. At ito rin po yung gagawin po natin. Kukumpletuhin yung nobinaryo sapagkat nobina ang tawag dito. Pag po may absent o kulang ng isa, hindi ho nobina ang tawag doon. Kapag po 7 araw lang o gabing nakapagsimba, baka maging 7 ang Panginoon. Kaya nga po, 9 sapagkat ito ang siyang 9 na buwan ng pagdadalang tao ng ating mahal na ina. At sa loob ng 9 na buwan o 9 gabing ito, tayo po ay may kaakibat na sakripisyo. Para bagang nakikiayon pa yung panahon, sapagkat sa unang gabi, patalo yung ulan. Kaya sana po yung mga nasa labas, mag-iingat kayo. May mga upuan pa po tayo sa may gilid. Mas mahalaga po ang inyong kaligtasan at kalusugan. Pangalawang tanong, bakit gabi-gabi? O bakit sa tuwing madaling araw? Kasabay po ng ating pagsasakripisyo ay ang katotohanan ng pananalangin. At sa bawat pananalangin, ang kaakibat nito ay ang ating sakripisyo. Always bear this in mind, my dear friends. Prayers with sacrifice is pleasing to God. Nandun po yung sakripisyo na mag-extend ng tulog sa madaling araw. Naroon po yung sakripisyong magmadali mula sa trabaho upang makahabol sa pagdiriwang ng misa. Naroon ang sakripisyong hindi makakakuha ng upuan, kaya sa loob ng 1 oras, matyagang nakatayo habang nagdarasal. Tatandaan natin, mga minamahal ko mga kapatid, ang panalangin may kaakibat na sakripisyo, laging may dating. At ito po ang siyang
bagay na kinakailangan natin maunawaan. Pangatlo, ginaganap natin ang pananalangin, ang nobinaryo, ang pagsasakripisyo sa dilim ng gabi. At sa madaling araw, ang pagtatalaban o ang tunggalian ng liwanag at ng kadiliman. Ano pong ibig sabihin? Kung ating pong babalikan ang kwento ng ating kasaysayan at kaligtasan, hindi ba't nagtagumpay ang Diyos sa kabila ng kadiliman? Nilikha ng Diyos ang buong mundo sa gitna ng kadiliman. Na para bagang sinasabi po sa atin, naroon ng Diyos kahit sa dilim ng gabi. Matatagpuan ng tagumpay sa piling ng Diyos kahit ang kapaligiran ay nababalot ng kadiliman. And that is why the first Easter, my dear friends, happened in the darkness of the night. And even the first Christmas happened in the darkness of the evening. Sa dilim ng gabi, nagtatagumpay pa rin ang Diyos. Parang ganun din po sa ating pagsasakripisyo. Mas nagiging makabuluhan ang liwanag ng tala sa dilim ng gabi. Kaya nga hindi ba, no? Sinimulan natin yung pagdiriwang hindi lang para sa effects, kundi naging madilim yung paligid. At nung nakita natin sumilay ang liwanag, napukaw yung ating paningin. Mas naging maganda yung pagtingin sa liwanag sa gitna ng nababalot na kadiliman. Kasama natin si Jesus sa pagkasakripisyong ito. Kasama natin si Jesus sa dilim at lamig ng gabi. Mas nagiging maliwanag ang talang gumagabay sa dilim na bumabalot sa ating buhay. Sa mga susunod na gabi, sigurado po ito, tatamarin po kayo. Sa mga susunod madaling araw, sigurado, kasabay ng inyong kayo'y mapupuyat, hindi rin kayo magigising. Subalit, ano po yung isang bagay na dapat nating panghawakan? Ang sabi sa Ebanghelyo, yung liwanag hindi galing kay Juan Bautista, kundi ang liwanag galing kay Jesus. At ngayon maliwanag po sa sikat ng araw na yung lakas na taglay natin hindi ho galing sa atin. Malamang sasabihin ninyo, ako yata yung nagsikap magsimba. Ako yata yung nagsakripisyo ng 9 na gabi. Pero tandaan natin, mga minamahal kong mga kapatid, marami po tayong kapatid na Katolikong Kristiyano na ninais makapagsimbang gabi kagaya ninyo, pero hindi pwede. Bakit? May karamdaman. Maraming mga siguradong mas mabubuting Katoliko kaysa sa atin, pero hindi makapagsimbang gabi. Bakit? May kakaibang pinagdaraanan. Kaya nga po ngayong gabing ito, ang lahat ng biyaya at lakas, kahit pa ang liwanag, galing kay Kristo. Isang bagay na hindi natin pwede ipagmalaki. Isang bagay na dapat lamang natin pahalagahan nang sa gayon, ating lubusan na maunawaan. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pananalangin, hindi naman po siguro kalabisan kung sa inyong pananalangin, meron kayong panalangin bibit-bitin. Meron kayong wish na ibubulong kay Jesus. Kaya sigurado, ano po ba yung wish na pwede nyo pong hilingin? Alam nyo, napaka-symbolical po ng video na inyong napanood. Although medyo mataba ako dun sa video. Parang mas masakit po yung tawa ninyo. Sabi niya, hehehe. Nakita po ninyo yung pagpapasa-pasa ng bituin, ng tala. Na kung saan yung po yung hamon ng simbang gabi dito sa ating parokya. Ang bawat isa, pwedeng maging liwanag. Kung handa lamang natin tanggapin ang liwanag na pinagkakaloob sa atin. Yung mga magulang na naririto, pwede kayong tunay na maging ilaw ng inyong pamilya. Nakita po ninyo yung mga SK chairman natin? Nakita ninyo yung mga kagawad? Bilang mga lingkod bayan, tunay na lingkod bayan, pwedeng maging liwanag sa pamayanan.
Kaya nung pinasa-pasa po yung liwanag, nagliwanag ang buong pamayanan. Kaya mga minamahal ko mga taga-Peña, kung meron po kayong isang wish ngayong gabi sa pagkukumpleto ng simbang gabi, sana po isama ninyo sa inyong panalangin, sana maging liwanag din ako ng aming barangay. Sana makapagbigay din ako ng liwanag sa aming tahanan. Sana'y magsilbing liwanag din ako sa aming pamayanan. Mangyayari lamang iyon kung kukuha tayo ng liwanag kay Kristo. Mangyayari lamang iyon kung handa nating tanggapin ang liwanag na ipinagkakaloob niya sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, napakaganda, no, ng ating simbahan. Pero isa pong paalala, huwag po niyong hayaang nakawin ng mga kinang ng ganda, ng mga liwanag ng mga parol na ito, ang tunay na liwanag ng ating buhay. Walang iba kundi si Jesus. At tunay na hindi kumpleto ang Pasko, hindi lamang dahil walang simbang gabi o misa de Gallo. Tunay na makukumpleto ang Pasko sapagkat kagaya ng sinabi natin, si Jesus ang liwanag ng buhay. Si Jesus ang tunay na star ng ating Pasko. Amen.